Good morning mga kapatid! Salamat po sa Panginoon Diyos sa isang umaga na muli ay pinagkaloob sa atin. Tayo ay binangon sa ating mga higaan na taglay natin ang buhay at kalakasan. Isang umaga na punong-puno ng pag-asa. Tayo po ay muling magbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon Diyos na tayo ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay sa pamagitan po ng ating online morning devotion, ang ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay Standing on Solid Ground. Ang ating batayan talata ay ating pumasusumpungan sa Aklat ng Awit, chapter 40, verse 2. At ganito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon Diyos. Sa balong malalim na lubhang maputik, inahon niya at dooy inialis. Ligtas na dinala sa malaking bato, naging panatag, taglay na buhay. Salamat at purihin natin ang Panginoon Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Ang solid ground ay isang matatag na lugar upang itayo ang isang building na hindi basta-basta maibabagsak ng anumang puwersa.
Mga kapatid, tayo ba ay nakatungtong sa solid ground? At paano natin matitiyak na tayo ay nakatungtong sa solid ground? Ang miracle ay isang uri ng putik na malagkit at madulas na kapag natapakan, lalo na kung malalim, ay parang humihigop sa mga paa pabaon sa kinatatayuan. Kailan tayo tila nakatungtong sa miracle? Kaya naman po ating patuloy na pagbulay-bulayan ang katanungan na papaano tayo makapapanatili na nakatungtong sa solid ground. Ilang magandang panuntunan po sa ating patuloy na pagpapalakasan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga aral at turo ng ating Panginoon. Paano tayo makakapanatili nakatungtong sa solid ground? Number 1, makinig sa payo ng Panginoon. Maraming pinanggagalingan ang payo ng Panginoon. Una, sa banal na kasulatan. Sa tulong ng banal na Espiritu, inihahayag ng Diyos ang kanyang mga banal na kalooban sa mga taong bukas ang puso na alamin ang kabutihan o kalooban ng Panginoon Diyos. Ngunit hindi lahat ay sensitive sa pahayag ng Espiritu. Ikalawa, ipinapahayag din ng Panginoon Diyos ang kanyang payo sa pamamagitan ng mga taong tinawag niya para sa gayong kaalaman at kaloob. Ngunit may mga taong kahit na pinayuhan na kung ano ang mabuti ay hindi pa rin gayon ang naging pagpapasya. Ipinapahayag din ng Diyos ang kanyang payo sa mga Kristiyanong magulang. Ngunit may mga pagkakataon na hindi maintindihan ng mga anak ang payo ng mga magulang. Number 1 po, upang tayo ay manatiling nakatungtong sa solid ground na kahit anumang puwersa ay hindi tayo basta-basta maipababagsak, kinakailangan tayo ay makinig sa payo ng ating Panginoon. Pangalawa, kung ang ating pananalig ay nakasandig kay Kristo. Ang sumulat ng Awit chapter 40 ay nagpapahayag ng Diyos lamang ang maaari nating sandigan, sapagkat siya'y matatag at di magigiba sa lahat ng panahon. Ang Diyos na ito ay naipahayag ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus na kaniyang buntong na anak. Ang siyang matatag na sandigang hindi kayang lubigin at burahin ng panahon. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Upang tayo manatiling nakatungtong sa solid ground, kinakailangan nating manalig at nakasandig kay Kristo. Pangatlo po, kung marunong tayong magpasakop sa Diyos. Dahil sa katigasan ng ulo at hindi pagpapasakop sa Panginoon Diyos, may mga pagkakataong nadadapa tayo, nagkakamali ng desisyon sa buhay, at kung minsan ay umahantong pa sa buhay na hindi nais ng ating Panginoon Diyos para sa atin. Ang mga taong ayaw magpasakop sa Panginoon Diyos ay nakakaranas ng mga hindi magagandang bagay sa halip na pagkalinga at pinagpalang buhay. Ngunit ang mga taong nagpapasakop sa Panginoon, kailanman ay hindi niya pinababayaan. Sa halip, kanya silang inaalagaan at hindi pinagkukulang. Number 4 po mga kapatid, upang tayo manatiling nakatungtong sa solid ground, kung sinisikap nating gawin ang makatwiran at ang kalugod-lugod sa Diyos. Kung alam na natin mali ang ating gagawin, ngunit hindi pa rin natin magawang itama, ang ganitong kalagayan ay mabubulid sa atin sa pit of destruction, sa tuluyang pagkawasak ng buhay. Kung ang sinasandig lamang natin ang ating mga pagpapasya sa sarili, pangunawa at karunungan,
May mga taong dahil sa sobrang bilib sa kanilang sarili, karunungan, pangunawa, dala ng kanilang mga natamong degrees sa kolehiyo at universidad, ay naniniwala silang maaring hindi sila magkamali. Hindi na sila nakikinig sa payo ng iba at inaakalang tama ang lahat ng kanilang ginagawa. Ngunit batid natin na ang mga ganitong karanasan ng buhay ng maraming mga tao na masyadong nanangan sa kanilang mga sariling karunungan, kakayahan at kalakasan ay humahantong sa kalalagayang pagkabigo at kawalan sa kanilang mga buhay. Ang tao ay palaging nakatungtong sa solid ground kung ang lagi niyang isinusulong sa paggawa ay ang tama at ang pagtutuwid nito. At kung mayroong mga kamalian, ay patuloy na kinikilala ang kanyang mga kahinaan at kakulangan. Ang taong matuwid, kung may hindi sinasadyang pagkakamali, ito ay may buong pagpapakumbaba na kanyang tinatanggap at gumagawa ng paraan upang ituwid ang kanyang pagkakamali. Patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon at aminin natin na madalas sa ating mga karanasan ng buhay ay inaasa natin ang ating mga desisyon sa ating mga sariling karunungan. Kaya tayo'y nabibigo at nasasaktan. Gabayan nawa tayo ng ating Panginoon na ang ating mga paa ay matungtong sa solid ground, sa isang matatag na lugar na hindi tayo mapapahamak at malalagay sa panganib. At yan po ay ang ating Panginoon. Kung tayo ay natiling nakasandig sa ating Panginoon, nagpapasakop, sumusunod sa Kanya, tayo ay nakatungtong sa isang matibay na kanlungan sapagkat ang Panginoon Diyos ang siyang patuloy na nagkukupkop sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Salamat sa katotohanan na ikaw ang aming sandigan at kaya kami nakakapagpatuloy sa aming buhay na ito sapagkat kami ay nakatungtong sa isang matibay na bato. Panginoon Diyos, dalangin ko po ang patuloy na pagpasok sa trabaho at pagpasok sa eskwela ng aking mga kapatid at ng aming mga mag-aaral. Ang iyong pong paggabay sa kanila at ang karunungan, kalakasan, ang kanilang maranasan sa buong maghapon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Ang iyong pong paghipo at kagalingan ay kanilang maranasan sa pamamagitan ng kanilang mga pananampalataya. Panginoon, ang iyong pong gabay ay aming patuloy na hinihingi sa buong maghapon ng aming mga lakbayin. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen at amen. Mga kapatid, papuri at pasasalamat sa ating Panginoon at salamat po sa inyong pagsama sa pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. A friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today, mayo at maglingkod.
po.